Guys, my second day pagbalik dito sa Australia. Yan, nandito tayo sa IGA. Ano na ngayon? 6 o'clock in the evening. So, meron akong list dito mga bibilin ko. And hopefully, mabili ko nga sila. Kasi, minsan yung mga nakalista ko, hindi ko nabibili. Because may nakikita akong iba. So, I'm gonna get this loaf bread kasi may ham pa ako doon. So, samahan niyo ako. May music, kaya i-mute ko muna kayo. So, bili tayo ng almond milk. Kasi, wala si hubby nito. Siguro hindi nila binibilan simula nung nawala ako. So, bili tayo ng dalawa. And then, kuha tayo ng tayo sa frozen. So, dito tayo sa mga biscuits. Pinabibili siya sa akin fingers. Scotch. So, hanapin ko muna siya. Scotch finger. Ito. Kaso gluten free ito. Ito pala. Ayan. Patay ng dalawa. Yan. Yan. Kuha tayo ng kailangan ko yung lemon. Ito, lemon. Naka-promo siya. Kuha tayo ng dalawa. Dito naman tayo sa bottled water. Kuha tayo ng water. Just in case emergency kailangan namin lumabas, meron kaming water. Kuhalin tayo ng lemon squash. Naka-promo siya. Paborito to ni hubby. So, nandito na tayo sa bahay. Ito yung mga napamili natin sa IGA. Yung inumin ni hubby, yung lemon squash. Meron tayong banana. Meron tayong red grapes. At saka yung nectarines. Ayan, may Yakult tayo for me. Kasi need ko yan every meal. And then yung request ni hubby na cheese. Tsaka yogurt, strawberry yogurt. And yung kanyang milk. And at the same time, bumili ako ng sale. Naka-sale tong ice cream. Magnum tsaka Ferrero. And kumuha din ako ng sliced bread. And then yung request ni hubby na scotch finger na Arnott's tsaka lemon crisps. Pringles din. And meron tayong mga binili for Lucky. Yan, yung mga kanyang dine treats. So, meron din siyang mga biscuits. Ayan, binilhan ko rin siya ng mga biscuits niya. And meron din yung chicken and tuna flavor yan. And meron din siya yung malalaki na minsan hindi niya kinakain, nakastock lang. So, yung mga pusa sa labas ang kumakain. Ayan. So, meron na akong biniling bottled water kasi just in case minsan naubusan kami ng water and gusto namin lumabas, may dala kami. Rubbish bin, plastic, tapos mga Scotch Brite, sponge pala, and eggs. Yan yung mga nabili natin sa IGA. So, ayan ang ating binili. Wala pa yung mga meat dyan and rice. So, next time na yun pag nag-grocery tayo ulit. So, magulo pa yung bahay namin. Wala pa yung general cleaning. Lalo na yung fridge ko. Kailangan ko ng mas malaking fridge. Hopefully by this year, makabili tayo ng second hand na fridge. Ito si Lucky. Hi, Lucky! Hello, baby. Yan yung baby namin. Hi, guys. This is the day na mag-exam tayo for our citizenship. And nalinis ko na si Abu. Ready na siya magbiyahe mamaya. So, 2:30 ang appointment natin. Pero 11:45 pa lang ngayon. Aalis ako dito siguro mga 12:30 para meron pa akong time magbasa pagdating ko doon. So, eto na siya. So, good luck later. So, 2:30 siya. I think 1 hour yung exam. So, balitaan daw kayo later after the exam kung anong result. Cross fingers tayo. Sana makapasa. And, tapos grocery ako kasi nasira yung aming dustpan tsaka walis. Kailangan ko bumili pati yung map namin.
So, ang sisipag kasi ng mga nagbantay. Nasira siya bumigay. So, ayun. I'll see you later. Hi guys, nandito na ako sa CenturyLink. Napaaga tayo ng konti. Kasi sabi nila 10 minutes before your scheduled time. 2:30 pa yung time natin. Nandito na tayo ng 1 hour earlier. So, medyo paus pa nga ako kaya sana maging okay lang sa kanila kahit paus ako. Wala naman akong ubo. Paus lang talaga. Boses lalaki tayo today. And, yun. Nakapagbasa naman ako, but then pag dumadaan na ako dun sa test, pag binabalikan ko yung mga test questionnaires, medyo nabablanko yung utak ko. Kaya bahala na later kung anong magiging outcome ng exam. But hopefully makapasa tayo kasi yung mga kasama ko sa work na ibang lahi nakapasa. Yun lang talagang nag-timing lang na talagang medyo depressed tayo, and at the same time hindi talaga tayo yung peace of mind natin and hindi sa higher level kundi nasa mid lang siya. Kaya minsan talagang totally blank yung utak ko. So we'll pray and cross fingers kasi matagal ko na tong inaantay, and yun, eto na lang yung parang pinaka, although pwede ka namang mag-repeat hanggang makapasa ka, kaya lang syempre parang sa sarili mo parang yung iba nakapasa tapos ikaw hindi, which is nakakaintindi ka naman ng English, diba? Compared dun sa mga ibang lahi na talagang hirap din sila mag-English. Well, hopefully talaga makapasa tayo, and I'll let you know later. So, kahapon nga nakapag-grocery tayo ng konti, and yun. Supposed to be dapat, not kahapon. Is it kahapon? Basta, ayun, simula nung dumating ako, nag-busy ako maglinis-linis kasi nga nalalanghap ko yung alikabok and at the same time yung balahibo ni Lucky. Kaya, sabi ko baka mag-worse yung aking pakiramdam. So, nagpunas-punas muna ako ng konti, nag-vacuum tayo. We need to buy new vacuum nga, mop, at saka yung mga panlinis kasi naubos na. So, later after ko mag-exam, diretso tayo sa grocery. And bibili tayo ng ibang gamot sa chemist. So, see you later guys. So, dito na tayo sa CenturyLink. Papasok na tayo kasi mainit sa kotse. So, 30 minutes late. Ano pa tayo early. Pero pasok na tayo kasi nainitan ako. Piling ko lalo ako uubuhin. Hi guys, I'm back, and nakatapos lang ng ating exam. So, my appointment is 2:30. Buti na lang pumasok ako na maaga. Then pagpasok ko doon, siguro mga 5 minutes waiting lang. Ayun, pinasok na niya ako sa testing room, and yun, nag-start na lang ng konting interview. At the same time, may photo shoot. Kinunan niya ako ng pictures, and then nag-start na ako nag-exam. Siguro it took only 10 minutes or less nasagutan ko, pero hindi ko na siya na-review ulit. Confident ako na tama, may mga tama doon sa sagot ko. So pinasa ko sa kanya, and it was successful kasi nakapasa tayo. So from 100%, 85% yung nakuha ko. Pinagmamalaki ko na yun kasi talagang blanco yung utak ko, but then yun, nakapasa ako kasi yung 5 na pinaka-importanteng questions na dapat masagot mo doon sa exam na yon, nasagot ko. Kaya thank you Lord, thank you Mama, thank you Ate Lisa, thank you Papa. Ayan, so ginaid nila ako. Maraming salamat, and lahat po na nagdasal sa akin, thank you so much. And now mag-aantay na lang tayo ng kumbaga i-contact nila tayo. The Home Affairs will contact me kung
kung may kailangan pa mga requirements or mag-ano na tayo, mag-pledge na tayo. So I'll update you pagka nangyari na yung time na yun. Kasi for the pledge, you need to go to Brisbane. So sa city yun gagawin. Kaya good luck to us. Ay Lord, thank you so much. So nawala na yung worries ko. I'm so happy na, and kalma na tayo. So makapag-relax na tayo until makabalik tayo sa work. So I need to see the doctor first on Wednesday. Kasi yun yung booking natin. And yun, sana nga payagan na tayo mag-work. Although yung likod natin and yung hips same pa rin, at yung carpal tunnel lagi pa rin umaatake, but then kailangan natin mag-work, lalo may mga utang tayong mabayaran. So update ko kayo, punta muna tayo ng gasolina muna ako, then punta ako ng mabibili ako ng mga kailangan namin sa bahay. So I'll see you later. Thank you everyone. Love you guys. So ito yung binigay sa akin. So ito daw, I have passed the test. What should I do next? So ito yung ating kailangan gawin. So antayin natin yung email or tawag ng Home Affairs para dun sa ating application. So I'm so happy guys. Ito na siya. Totoo na to. Hello again everyone. So katapos na tayong gawin yung mga errands natin. Mamaya ko na lang i-haul yung mga pamili ko pag uwi natin sa bahay. Medyo umuulan na, matilim na yung langit. Kailangan ko na umuwi. Pero mag-i-snack muna ako kasi gutom na ako. I haven't eaten lunch kasi nung umalis ako sa bahay 12:30. Plano ko pang mag-lunch noon, kaya lang yun nga, dali-dali na ako kasi nga gusto kong maaga ako sa appointment ko. So pagdating ko doon, yun, buti nga maaga ako kanina kasi talagang in-accommodate nila ako agad. So thank you nga pala kay Sandra. Si Sandra yung naging attendant ko nung nag-exam ako. Siya yung nag-interview, and mabait naman siya, and natiri-ay ako. Sabi niya talagang lahat daw ng dumadaan doon na nakakapasa talagang umiiyak daw. Yung last na interview niya is humagulgul daw talaga sa iyak kasi nga daw gusto niya madala yung mother niya dito sa Australia, kaya ayun. And sayang wala na si mama, madadala natin siya. So magpo-focus ako sa mga kapatid ko. Sana madala ko sila at mga anak ko. And yun, I'll get back to you when I get home. So kain muna ako and then magdadrive na ako. See you later at home. Bye guys. Ito yung kotse ko. Puro basura. Ito yung binili natin. So, i-haul ko sa inyo mamaya. Pasok ko muna lahat. Hi! Bahay na tayo. Haul ko lang yun. Pinamili natin sa Asian store. So, ito. Puro season. Welch grape juice. Mamon. Miswa. Biscuit. White rabbit. Hindi ako ng fishball. Tapos chocolate. Ano ito? Lipton chocolate flavor. Tapos turon. Root beer. Argentina corn beef. Spicy tuna. Dalawang kalamansi, dalawang spicy. Tapos ganito, 6 pieces. Tapos maubusan. Ayan. Next naman.
GA. Ako na yung cookies na hali. Kunin ako ng flour. Just in case mag-bake ako. Baking soda. Peanut butter. Baking powder. And vanilla. Pang toilet. Cookies. Nagutom kasi ako. Vanilla cake. Kasi patatas, chicken, pork chop. Baby tomato, carrot, fabric conditioner. Yan. Namili din ako sa GA ng lutong chicken. Ano na to? Inihaw na manok. 2 pieces. Thai pie. Ito naman yung sa chili sauce. Ito yung sabon. $5 each. Dalawang ganito. Para sa lababo ko, sabon. Mga resibo pa din natin. Nakamakagod si Habi. Yung pinakahuli yung sa chemist. Yung injection ng Habi para sa diabetes. Tapos 5 ganito. Tsaka yung cleansing wipes ko. Neutrogena. Tapos lumot ko. Fix. Kasi pag nag-back to work tayo, kailangan ko to. Huli na rin ako ng pabango para sa anak ko pag nagpabagahe tayo. Nakasale kasi siya less 20%. Tapos $5 lang ito. Malaki na. Ngayon ito $4 isa lang ito. Kasi pati siyang $7. Tapos itong wipes. So kasi yung ginagamit ko kasi ano siya, hindi siya matapang. Pang wipes kung saan saan. Sa parte na kato. Tsaka yung pads ka ni Habi. So yun lang ang ating mga napamili. And thank you for watching guys and for supporting me. And I know marami sa inyo nagdasal na tungkol sa aking citizenship exam. Salamat sa inyong lahat and salamat sa gabay ng nanay ko. Para sa kanya talaga yun. Naasahan niya yun na alam niya makakapasa ako. And yun. And thank you very much for sa mga support na the last mga vlog natin kasi hindi ako nakasupport back dahil nga nasa Pinas tayo and meron tayong mga inaasikaso. So hahabol ako sa inyo. Babalikan ko kayo. And thanks for watching guys. Sana sa mga mag-e-exam basahin nyo na mabuti yung history kasi ako nabasa ko na siya before kaya lang pagka iniiba nila yung questionnaires doon kayo parang mahihirapan kasi tinest ko si Habi din hindi nasagutan yung mga questions. So, nagka-rattle din siya dun sa mga tanong. Kasi nga magkakahawig yung mga choices ng answer. So, mahirapan ka talagang ma-identify kung alin yung correct. Kaya, dapat talaga basahin mo yung book about the citizenship. So, yun lang advice ko. And, yun lang, confident lang. And free, syempre. And, kaya-kaya yun. So, what happened is, nag-apply ako for citizenship after mag 1 year yung ating visa na
tag dito, for visa for resident. So after nun mag 1 year, nag-apply ako ng for citizenship. Inano ko lang siya online. Tapos lahat ng mga requirements na doon, in-attach ko lang, in-scan ko, and then in-attach ko doon sa tag dito, sa email account ko. And after that, mga a few months, I think 2 to 3 months yata yun, bago sila nag-reply na meron na akong schedule for yun nga, exam. And yun, doon sa application ko, kasi nilagay ko doon, uwi ako ng June para sa Pilipinas, kasi nga birthday ni mama yun dapat. But then napaaga nga yung uwi natin, but buti na lang lumabas agad yung schedule nila na gagawin ng March 22 yung exam. So, nakauwi pa tayo ng mid-February, mid-February, and naka 1 month pa tayo sa Pinas bago tayo dumating dun sa exam natin, schedule exam. So, meron tayong 2 days para magbasa. And kahit naman nagbasa ako, wala namang kailangan talaga maunawaan mo kung ano yung mga questions. So, pagdating sa exam, hinihingan ka lang ng valid ID or passport kung anong dala mo, and then after nun may konting interview. As of me, hindi ako masyadong as in interview, kasi pagdating ko doon, binigay ko lang yung ID ko, tapos nagkwentuhan kami kung ano nangyayari sa buhay-buhay ko. And then pinicturean niya ako. After the picture, ayun na, pinag-start na ako ng exam. Pero sabi niya, 45 minutes yung exam, 20 questions yun, and dapat maipasa mo is at least 80% yata. But then, yun nga, medyo 20 questions siya, pero kailangan mong basahin mabuti yung mga tanong, kasi nga medyo pare-pareho yung sagot niya. And the best thing na talagang pag-aaralan nyo is yung values ng Australia, kasi doon nakasalala yung talagang pinaka kung paano ka papasa doon sa exam. So naka 85% ako, meron ako mga mistake, pero yung values kompleto daw ako doon, so yun, naipasa ko lahat. So good luck. So far, di ba, kahit pa paano nagresulta yung ating mga dasal. And yun, ganun lang. And then yun, after ng exam, automatic kasi sa ano yun, parang tablet ka mag-e-exam, babasahin mo yung mga questions doon. So merong timer yun. Nakuha ko lang yung exam around almost 10-11 minutes yata. Kasi ano siya yung ibang question alam ko talaga yung sagot, but then yung meron akong alanganin na sagot doon na hindi ko maalala kung anong question yun. And yun, naka 85% ako. So after ko matapos yung sinet ni Sandra, si Sandra kasi nag-exam sa akin, so sinet na yung finish na, and then lumabas yung result. Ang result doon is yun, 85% ngayon nakuha ko sa exam, and kinakongratulate na nakapasa ako dun sa citizenship exam. And then yun, nagkwentuhan ng konti after noon, and yun, bigyan niya ako ng paper na antayin ko na lang daw mag-email or tumawag sa akin yung what you call this, home affairs. So next step is titingnan natin kung kailan yung ating ledge. So I'll let you know. So that's all guys, and sana may natutunan kayo, and sana mag-prepare kayo for the upcoming exam kung dito kayo naka-base sa Australia and resident kayo, gusto nyo maging citizen. So good luck everyone, and thanks for watching. Love you all.